yung huling nagtanong nung isang araw, yung about enzymes, ano ba daw yung enzymes? Totoo ba yung sinasabi na without enzymes, patay ang tao? Ano daw yung enzymes? Okay, bago ko sagutin yung tanong dinig tayo. Sige. Dinig tayo dyan? Oo. Alright. Thank you doon sa nagtanong kung ano yung enzymes, ano? At maganda namang nai-relay mo sa aking show. Dahil magandang pag-usapan yan. Pero bago ang lahat, binabati po natin at kinakamusta yung mga nakikinig po sa ating programa ngayon. Ginhawa Wellness Program. At maginhawang buhay po sa inyong lahat. Ito po si Doc Joel Horato, ang inyong naturopathic doctor on air. At ang ating kasama, ang ating holistic counselor, no other than Shodel Javier Carpio. Tama ba? Oh. Yun, yan po. So balikan natin sa tinatanong ni Shodel. Ano nga ba yung enzyme? Ang enzyme po ay chemical material na nasa loob ng katawan at natatagpuan sa mga pagkain natin. Merong isang libro na nagsasabi, tinatawag ang enzyme the spark of life. Kasi bawat cellular activity, bawat galaw ng ating selula ay nangangailangan ng enzymatic activity or enzymatic integration. Meaning to say, dapat may enzyme na nakikialam or nanghihimasok sa bawat galaw ng mga cells natin. Malaki ang kinalaman ng chemical material na ito. And ano ba yung mga enzyme? Yung mga enzyme po sa katawan natin, pag-usapan natin, ito ay nahahati sa dalawa. Isang category ng enzyme ay metabolic enzymes. Of course, metabolic pertains to cellular or biochemical activities ng katawan. At yung isa naman pong grupo ng enzyme ay digestive enzymes. Sa part na ito, ang focus natin today ay pag-usapan natin yung digestive enzymes. Ang digestive enzyme po ay napaka-importanting mga enzymes or grupo ng enzymes kasi malaki ang kinalaman nito sa ating kalusugan. Bakit kanyo? Kasi po, itong enzyme na to, itong mga grupo ng enzymes na to, ang nagiging dahilan kung bakit at papaano nating mapapakinabangan yung kinakain natin. Kasi may tinatag na food groups eh. Basic nutrition, sa food group natin, meron tayong grow food, go food, at glow food. Respectively, ang grow food ay proteins or mga protina na ginagawa ng katawan into amino acids. Siya yung ginagamit ng katawan, kaya siya tayo nag-grow food para ma-develop yung tissues. Para in other words, literal na salita, lumaki tayo. Okay, para lumaki tayo. Yung mga bata, lalaki sila. Tayong mga matatanda, na-maintain natin yung tissue integrity, yung integridad ng ating mga kalamnan, nananatiling maayos. May bulk, may hugis yung ating mga muscles, may hugis yung ating tissue. Kasi dahil nga sa tinatawag na grow foods. Ito ay protina na ginagamit ng katawan bilang amino acid para maging grow food. Pangalawa, sa basic nutrition, ay tinatag na go food. Ano naman ang go foods? Ito na, pang-energy? Exactly. Okay, thank you. Coming from the word go, ibig sabihin movement. At yung movement ay nangangailangan ng enerhiya. Parang ito, itong sasakyan, gaano man ito kaganda, gaano man ito ka-prestisyoso, prestigious ba sa English? Para ito ay mapakinabangan natin, kinakailangan mapaandar natin to. At ang ginagamit natin na materyales para umandar ang sasakyan, kailangan ho natin ng gasolina or ng krudo. Ang go food ay anything
na pagkain na nagagamit ng katawan para magsilbing, katulad ng sabi mo kayo na, Kashotel, ay enerhiya. Okay. Kasi yung panggagalingan ng enerhiya, diyan gagalaw ngayon yung katawan natin, magkakaroon ng movement. Okay? So, para magkaroon ng cellular activity, body activity, body process, kinakailangan meron siyang energy or go food. Ang go food naman po ay galing sa carbohydrates or malimit na tawag sa ating social parlance, carbs. Carbohydrates. Ito yung mga iniiwasan ng mga gustong mag-diet. Ayaw nila ng carbs kasi tumataba daw sila. Oo po. Ito rin yung iniiwasan ng mga nag-gym kasi lolobo sila. Gusto nila protein, more of grow food kaysa go food. Ang carbs ay ikino-convert ng katawan katulad ng protina na ikino-convert into amino acid. Ang carbs ay ikino-convert into glucose. Sugar. Yan ay sugar. Okay? Yan ay yung tinatawag ninyong blood sugar. Kasi ang glucose ay pumupunta sa sugar, sa dugo. So, yung dugo pumupunta sa iba't ibang bahagi ng katawan, particularly iba't ibang tissue, iba't ibang muscles, iba't ibang organs na nangangailangan ng glucose. So, ang ginagawa ng dugo, siya yung transport vehicle or transport material. Mayroon pa ganito. Transport material para ma-deliver ang glucose sa iba't ibang bahagi ng katawan. Katulad ng nakarang araw, nagkasayahan sa bahay, nagkaroon ng kaunting inuman, since hindi na ako nagiinom, napasobra ako ng inom. Ang naging effect sa akin, kinabukasan, hindi ako makagalaw, hindi ako makabangon, kahit ihing-ihi na ako, hindi ako makatayo para umihi. Nasa higaan ako, sabi ko sa anak ko, nak, pengi akong tubig. Kasi alam ko na dehydrate ako eh. Ngayon, ang ginawa ko, sumunod, sabi ko, anak, ang gawin mo, lagyan mo ng isang kutsarang asukal yung isang basong tubig. So, nilagyan niya. Inom ako. Tapos, nung naubos ko yon, after 2 hours, hingi ako ulit, isang basong tubig, may asukal. Then, after 2 hours, isang basong tubig ulit, may asukal. Habang ginagawa ko, umiinom ako noon, pinapaliwanag ko sa mga binata ko, anong dahilan? Sabi ko, bumaba kasi yung aking glucose. Okay. Kaya nanghina. Kaya ako nanghina. So, yung aking cells, yung cells ko, gustong gumalaw ng cells ko, gusto kong tumayo para makapagluto, gusto kong tumayo para makaihi. Hindi ko magawa-gawa kasi nga, wala silang source of energy. At ang source of energy ng mga cells ko is yung go food, which is yung glucose. So, yan po ang glucose. Kaya siya naging go food kasi siya ginagamit na panggatong ng ating cells para magsilbing enerhiya at makakilos tayo. So, sa basic nutrition, pangatlo, yung tinatawag nating glow food. Glow. Okay? So, bakit naman ito tinawag na glow? Kasi mapapansin ninyo, minsan mayroong bate sa salitang English. May bate na, you look glowy today. Diba? Greetings. Oo, uy, blooming ka. Glowy skin ka. Diba? May mga ganong greetings sa atin. Pero in reality, hindi ka naman nagliliwanag. Tama? Hindi ka naman kumikinang. Kaya tayo nababati at napupuri ng ganon dahil maganda yung ating balat. Maganda yung complexion ng ating balat. So, yun yung sinasabi nilang glowy ka. Alright? Yun yung sinasabi nilang glowy ka. So, dahil glowy ka, maganda yung kutis mo, it only goes to show na nasusuplayan mo ng glow food yung ating katawan. Okay? Itong glow food ay mga grupo ng pagkain
na ang nakikinabang ay lahat ng bahagi ng katawan, loob at labas, pero nakikita siya sa balat. Kaya tayo nag-glowy ka. Oh. Alright? Or blooming ka. Kasi ang glow food ay fats and oils. Cholesterols. Okay. Right? So, ito yung cholesterols. Fats. Sterols, oils. Kaya, cholesterols. Okay? So, saan natin nakukuha ito? Ito yung mga pagkain. So, in simple terms, mantika, sebo, at taba. Ikino-convert siya ng katawan into fatty acids. Or, yung fatty acids sa food group, sila itinatawag na glow foods. Alright? So, itong mga ito naman, kung ang grow food, ang tunay na nakikinabang ay yung pinakaloob ng cells, yung pinakagitna. Mitochondria? Mitochondria, yung DNA, yung nucleus. Okay. At ang labas ng nucleus, yung mitochondria, yung kanyang makina naman, ang nakikinabang naman, pinakikinabangan naman nun ay yung tawag dito, yung go food naman. Okay. Yung pumapalibot doon sa nucleus o doon sa sentro ng cell, yung nasa paligid ng cell, tinatawag na membrane, siya naman ang nakikinabang sa glow food. Okay. Pagkain ng membrane, ng cellular membrane, ang glow food. Pagkain ng cellular nucleus, ang grow food. Okay. Pagkain ng buong cell for cellular activity, ang go food. So, eto na ngayon. Let us put this into practical application. Nayaya kang kumain sa isang buffet. Ang kinuha mo, kumuha ka ng steak. Okay? Tapos kumuha ka ng pasta. Alright? Tapos kumuha ka ng kumuha ka ng soup, okay? Or ng gravy. So ang basic food groups nandoon, meron kang protina, which is grow food. Meron ka ngayong carbohydrates, which is go food. And then, meron ka ngayong fats and oils, which are glow food. So, sa atin, hindi natin to tinitingnan bilang protina, bilang carbohydrates, at bilang fats and oils. Tinitingnan natin ito bilang karne, bilang sebo, at saka bilang kanin or pasta. Ganun ang tingin natin. Pero sa loob ng katawan, kinakategorize yan into protein, carbohydrates, and fats and oils. Pag yan nginuya natin, may sinasabing digestion begins in the mouth. Bakit kamo? Una, yung mechanical digestion. Ano yung mechanical digestion? Pagnguya. Exactly. Ngunguyain mo siya. Minsan akong tinanong ng kaibigan ko, si Kokoy, sabi niya sa akin, Dok, ilang beses pa dapat nginunguya bawat subo? Ang sagot ko sa kanya, at least mga nasa 30 hanggang 33 o 30 mahigit na ulit ng pagnguya ang dapat ginagawa sa bawat subo. Sabi niya, napakatagal pala. Sabi ko, oo, matagal. Kasi may tinatawag na chemical digestion. Ano yung chemical digestion? Yung ating laway ay merong klase ng chemical tinatawag na digestive thiase. Thiase. Enzyme yun. Alright? Yun ay enzyme. Yung pinag-uusapan natin. Ang digestive thiase ay isang klase ng enzyme. Kasi, yung enzyme na digestive thiase, pag ginuya mo ng matagal ang kahit na anong carbohydrates, like in this case, tayo ay Pilipino, kanin, ang nangyayari, nagiging matamis yung kanin. Try mo, Shodel, pag kumain ka minsan, try mo nguyain ng matagal yung kanin. Tagalan mo. Tagal. Mapapansin mo, nagbabago yung texture ng kanin. Siyempre, nadudurog. Pangalawa, tumatamis yung lasa niya. Oo nga.
habang natagal. Yes, bakit? Kasi mula sa pagiging carbohydrate, nagkakaroon ng chemical digestion na i-convert na ngayon yung carbohydrates into purely glucose, which is sugar. Okay. Kaya tumatamis siya. Ibig mo sabihin, pag yung kanin pala, nilagay ko sa almires at pinukpok ko ng pinukpok, tatamis din. Hindi. Yung laway mo ang may kinalaman doon. Yung laway natin. Kasi yung laway natin ay isang klase ng enzyme na ang pangalan na, hindi yung klase ha, ang pangalan ay digestive tiase. At ang category ng enzyme na ito ay tinatawag na amylase. So ngayon, Ang tiase under ng amylase. correct. Ang tiase ay isa sa mga klase ng amylase. Parang tao. Amerikano, Negro, Malay, Koreano, Hapon, at Pilipino ay tao. Kagaya ko, Korean. Oo. Ngayon, okay, K-pop. K-pop pangit. Ngayon, ganito. Pero pag in-identify mo anong classification nila ng tao, may Human. Koreano, Oo. may Hapon, may Pilipino, may Indiano, may classification. So ito palang digestive tiase ay ang digestive tiase pala ay enzyme. Tanong, anong klase siya ng enzyme? Siya ay nasa category ng amylase. Under ng amylase, siya ay tiase. Oo. Ngayon, anong enzyme siya sa ilalim ng amylase? Siya ay digestive tiase. Okay, anong ginagawa ng amylase? Kilalanin muna natin yung tatlong grupo. Okay. Kasi 'di ba? 3 basic food groups: protein, carbohydrates, fats and oils. Oo. Grow food, go food, at glow food. So mayroong tatlong digestive enzymes. Protease, amylase, and lipase. Okay. Ang protease ay digestive enzyme na ang ginagawa ay ikino-convert ang protina into amino acid. Okay. Sige. Ang amylase ay grupo ng digestive enzyme na ikino-convert ang carbohydrates into glucose. Okay. Ang lipase ay grupo naman ng digestive enzyme na ikino-convert ang fats and oils into lipids or fatty acids. Lipids. Oo, kaya lipase. Lipase. Kasi lipid. Okay? So, ikino-convert niya sa ganon. Bakit? At ano ang kadahilanan at ginagawa ito ng katawan? Simple sagot. Ano? Papunta tayong dalawa ng palengke. Bibili tayo ng lulutuin. Kunwari, bumili tayo ng isang buong manok. Tanong, kakainin na ba natin kagad yun or hindi? Hindi pa. Anong gagawin natin? Lulutuin mo na. Siyempre, bago mo lutuin, ano pang gagawin mo doon? Kagayatin. Tama. Oh. Hihimay-himayin mo yon. Kasi hindi mo naman maisusubo ng buo yung isang buong manok. Oo. Kaya tatadtadin mo. Ano ang gagamitin mo pang tadtad ng manok? Kutsilyo. Exactly. So, ang enzyme, ang digestive enzyme, para silang kutsilyo at saka para silang sangkalan. Dahil ang ating cell ay microorganism, hindi niya makakain yung macronutrient. Kasi ang protein, carbohydrates, fatty acids, itong mga ito ay nutrient pero sila ay macro. Macro, malalaki pa. Exactly. Ang macro ay salitang Griego na ibig sabihin big. Ang kakain ay micro, salitang Griego nang ibig naman sabihin ay small. Paano mo mapagkakasya ang isang timba sa isang tabo? Hindi mo magagawa. So, ang gagawin mo, poportionin mo. So, yung isang buong manok, hindi natin pwedeng kainin ng isang kainan. So, tatadtadin natin, pipira-pirasohin natin. Ginamit natin dyan ay kutsilyo at sangkalan. So, ang protina, ang carbohydrates, ang fats and oils, or fatty foods, ay mga macronutrients. Hindi pwede sa cells. Hindi sila pwede sa cells.
So, kinakailangan ngayon, merong mamagitan para from macro, may convert sila into micronutrient. Ano yung micronutrients na yon? Amino acids, glucose, at fatty acids. Okay. So, sino ngayon ang gagawa nun? Ang gagamitin ng katawan ay enzymes. Okay. Katulad ng ano? Para sa protina, maging amino acid ay protease. Para sa carbohydrates at maging glucose ay amylase. Para sa fatty foods at maging lipids ay lipase. Ang tawag sa protease, amylase at lipase ay digestive enzymes. Ngayon, mahalaga ba ito? Yes. Kasi mapapansin mo, kung ikaw ay meron kang digestive enzyme deficiency, ibig sabihin, kulang ka sa digestive enzyme na tutunaw nitong mga ito. Kahit anong gawin mong kain, kumain ka man ng mamahalin, kumain ka man ng masarap, kumain ka man ng madami, hindi mo siya mapapakinabangan kasi hindi siya papasok sa loob ng cells. Yung mga nutrition. Yung mga nutrition. Dahil hindi sila micronutrient. Oo. Hindi siya sustansya, hindi siya nakatipak bilang pangkain ng cells. Anong mangyayari sa mga ito? They will just go to waste. Rather than, instead na mapakinabangan ng katawan, magiging destructive pa sila sa katawan. Bakit? Dahil nga hindi sila nagagamit, nakatambay lang sila sa bloodstream, so sila ay nagiging basura lamang. Okay. The more na magiging tabain ka, magiging ka ng calories, nagiging lumba-lumba ka, kakaroon ka na iba't ibang klase ng mga problema, nadudol na sa bituka mo yun, hindi mo na pakinabangan, nabubulok, magkakaroon ka ng cancer sa bituka, etc., etc., etc. Digestive enzymes pa lang yan. Digestive enzyme pa lang yan. Nagkakaproblema na Nagkakaroon katawan. ng problema. Ngayon, mag-e-evolve ngayon ang sakit. Dahil ang sakit ay magbibigay ng manifestation. Ano yun? Sinyales sa simptomas. At ang ibibigay na gamot sa iyo ay nakabase lamang sa sinyales at sa simptomas. Pero ang original na problem, kulang ka lang naman talaga sa enzymes. Exactly. Eh, 3 klase yung enzymes, di ba? Aha. So, ganyan kalaki impact. Ganon kalaki yon. Kasi imaginein mo, ang protease alone, ano ginagawa niya? May protease 1, may protease 2. Iba't ibang klase ng protina ang kinakailangan ng katawan. Iba't iba ang amino acids na kinakailangan ng ating katawan. Tinatawag silang essential amino acid. Meaning to say, 8 essential amino acids, hindi natin nagagawa ng kusa yung amino acid na yun. Kinakailangan natin makuha yun sa outside source. Yung amino acids, Protein. 8. 8. May iba pa yung non-essential, ha? Aba. Yung non-essential, pinuproduce natin yun. Eh, yung 8, hindi natin napoproduce yun. So, kinakailangan natin kunin yun saan? Kukunin natin yun sa outside source. Ano yung outside source? Pagkain. Anong pagkain? Protina. Nakakain mo nga yung outside source. Ang problema, hindi naman siya na-convert. Dahil walang enzyme. Dahil wala kang enzyme. Ay, di ba sabi mo, nauubos ang enzymes natin sa katawan? Alright, ito na ngayon. Kailan nagkakaroon ng problema? Babalik tayo dun sa mga naging topic ko kay Master Carl na. Oo. Yes, naniniwala ako na 120 years ang lifespan ng katawan. Base sa telomere theory. Pero meron pang isang factor doon na dapat ating tingnan. Ang tingnan natin dito is yung dietary lifestyle, dietary status. Lalo na sa kalagayan ng enzyme. Kasi ang tao ay merong sariling reserba ng enzyme. Pag tayo ipinanganak, meron tayong eksaktong reserve ng enzyme bago ito maubos, yun yung expiration ng katawan natin. Okay. Halimbawa, ang enzyme reserve ng katawan natin ay hanggang pang 120 years. So yun ay unti-unting nababawasan hanggang sa maubos siya ng 120 years, matamaan natin yung ating lifespan. Okay. Ang problema, dahil bakit ganon? May mga tao palang ganito. Bakit ganon? May mga taong namamatay kaagad wala pang 120 years old. Bakit? Kasi nga, may mga tao na ang isang problem, kulang sila sa digestive enzyme. Ba sila nagkulang? Kasi maaga nilang inubos. Bakit naubos agad?
Maganda itong mga inikutan natin. Daming apartment for rent. Ayun na. Kaya nga, meron din dito. Anyway, so bakit naubos agad? Yun ang tanong mo. Oo. Kasi, dapat, ang disenyo ng ating katawan, kumakain tayo ng fresh. Mm. Para hindi natin masyadong na-exhaust yung enzyme. Sampulan kita. Wala na namang fresh food ngayon, niluluto lahat eh. Kaya nga, bago ko puntahan yan, bago ko patulan yung statement mo, sasampulan muna kita. Oo. E-bike, Oo. electronic bike, meron siyang rechargeable na baterya at meron siyang pedal. Mm. Tama? Oo. Ngayon, yung rechargeable na baterya, kakargahan mo. Oo. Ang running time ng rechargeable na baterya na yan ay 8 hours lang. Mm. Alright? Pag minadali mo, ang takbo mo kunwari ay 40 kilometers per hour, tatakbo siya ng 8 hours. Pero pag tumatakbo ka ng 80 kilometers per hour, tatakbo lamang siya ng 4 hours. Oo. Kasi nauubos mo. Bumibilis. Tama. Okay. So ngayon, para mas mapatagal mo yun, mapatagal mo ng 16 hours, anong gagawin mo? Diba? Hindi mo gagamitin yung charge, magpe-pedal ka rin. Oo. Yan. So, hindi mo gagamitin yung reserve. Oo, yung karga. Oo. Gagamitin mo pedal. So nakakatipid ka. Oo. Tama? Lagay natin doon, patulang isinabi mo. Oo. Meron ka reserva ng enzyme good for 120 years. Mm. Ma-extend mo ng 120 years yung enzyme reserve na yan kung sinusundan mo lang yung takbo, yung nandito sa manual. Oo. Sabi ng manual, eat fresh fruits and vegetables. Ah, Prutas at okay. gulay. Bakit? Kasi ang mga living food, fresh fruits, fresh vegetables, kahit fresh meat, Mm. yung mga yan ay may enzyme na sarili. Kaya pala ang haba ng buhay ng mga Korean at Chinese. At mga Hapon. Oo. Kasi mahilig sila magkakain ng mga sariwa, hilaw, at Okay. saka ng binuro. Kasi ang binuro, mayaman sa enzyme. Kaya sa mga probinsya, katulad ng isa amin sa Iloilo, sa Leyte, sa Masbate, sa Samar, sa Romblon, sa Mindanao, na kung saan usong-usong pag-inom ng tuba, Oo. mahahaba ang buhay ng matatanda. Oo nga. Kasi ang Pansin tuba ko. ay mayaman sa enzyme. Wait hindi ko in-encourage na maging alcoholic kayo ng tuba. Pinag-uusapan lang at nasasabi ko lang ano yung benefit na meron doon at bakit nakaka-contribute yun sa magandang health status nila. Mm. Alright. So yun ang advantage sa pagkain ng fresh fruits at saka ng fresh vegetables, ng mga salads, ng mga binuro, ng mga fermented, ng mga organic. Ay, ngayon ko nakukuha kung bakit malakas ang tulong ng sinner grains sa katawan. Mismo. Mataas ang enzymes ng sinner grains dahil hindi pinakuluan yung mga lamang gulay. Mismo, ihuhuli natin yan. Okay. Para magkaroon ka ng, ma-encapsulate natin lahat yan sa sinner grains. Oo. Ngayon, ganon dapat. Sinabi mo kanina, hindi naman tayo kumakain ng mga fresh, ng mga Oo. sariwa. Tama? O dahil hindi ka kumakain ng mga fresh ng sariwa, kukurot ka dun sa reserva mo, sa enzyme mong sarili. Kaya nauubos agad. Kaya nauubos siya. Kaya siya nababawasan. Ngayon, eto pa gagawin mo. Aabusuhin mo pa. Kumukurot ka na nga doon, kaso pag kumurot ka, paulit-ulit na, malakihan pa. Bakit? Kasi kain ka ng kain, panay-panay. Ang kinakain mo, puro dead food. Kumain ka ng spaghetti, dead food yun. Bakit dead food? Wala namang enzyme yun eh. Ano yun? Carbohydrates, di ba? So kakain ka ngayon, gagamit ka ng amylase. Pagkatapos, kumain ka na naman ng french fries after 2 hours. Gagamit ka na naman ng amylase ulit. Tapos, kumain ka na naman ulit ng french toast. Carbohydrates na naman. Gagamit ka na naman ng amylase. Kumain ka na naman ulit ng ice cream ng gabi. Gagamit ka na naman ng amylase. Tapos, nag-midnight snack ka pa ng milk tea. Gumamit ka na naman ng amylase. Sunod-sunod mong ginagamit yung amylase, kaya mabilis siyang nauubos. Yung enzyme. Yung enzyme. Okay. Grabe, lalim. The same thing with protease. Barbecue, karne, inihaw, lechon kawali, wagyu, beef wagyu, sangyupsal, bulalo. Summa total, katakawan. Katakawan mismo. Katakawan. So, hindi nakakapagpahinga yung release ng digestive system, release ng enzyme. Enzymes.
Ngayon, ito na nangyari. Kumain ka ngayon ng pagkain. Sample na lang natin ay bulalo, lechon kawali. Matitigas. Matitigas. Puro sila karne. Puro sila matigas na protina. Oo. Ang kinakailangan sila ay matadtad, ma-breakdown. Wala kang proteins pang digest. Wala kang acid na magdadigest nun. Ano mangyayari doon sa karne? Mabubulok. Patay ka doon. Kumakatas doon sa loob ng malaking bituka. Oo. Ang tawag doon, putrefaction. Nagiging putrid. At dahil kumakatas sa malaking bituka, nabubulok, nag-harbor ka ngayon ng panghihina ng malaking bituka. Pag pinagpatuloy mo ganyan, tumagal yan ng ilang taon, ang bagsak mo ay colorectal problem. Hindi ko sinasabing cancer, pero cancer ang isa doon. Pambihira. Kaya colorectal problem. Magkakaroon ka ng problema sa colon at sa pagdumi. Sa colon nagsisimula karamihan ng sakit. Exactly. Dahil sinasabing ganun, pinaniniwalaan ng mga colоnologists, mga hydrocolonics katulad ko, na there are 365 major diseases na nakukuha sa malaking bituka. Isang dahilan dyan, yung hindi paglabas ng mga dumi na naipon sa bituka. Tanong, bakit naipon yun doon? At bakit yun nabulok doon? Isang malaking factor kung ba't yun naipon at nabulok doon, wala kasing nag-breakdown. Na enzyme. Okay. Bukod sa bakterya. Okay? Pambihira. So yan ang kaya ngayon, ano nangyayari? Sino ngayon ang may mga ganyan? Malimit na kondisyon, hirap sa panunaw. Matanda. Exactly. Tama. Kaya malimit na may problema ay matanda dahil sa edad nila. Ubus na enzymes. Correct. Galing ko. Nagkakaroon sila ng enzyme depletion. Okay. Pag bumagsak ang enzyme nila, apektado lahat kasi nga it has something to do with digestion. Dapat ma-digest ang pagkain. 365 na diseases, major na sakit. Kailangan ma-digest ang pagkain. Tandaan natin, ang katawan ay nakarely sa nutrients na nakukuha niya. Okay. At para makuha niya ang mga nutrients na ito, dapat ma-digest niya ng maayos. And since hindi niya na-digest ng maayos, hindi nakukuha ng katawan yung nutrients. Bumabagsak siya sa condition tinatag na nutritional deficiency. Oo. Ngayon, dahil may nutritional deficiency, nagiging prone na ngayon siya sa disease. Siya ay kinakapitan na ng sakit dahil una, kulang siya sa sangkap. Pangalawa, nanghihina siya pagdating sa depensa. Dahil walang nutrition. Dahil walang nutrition. Dahil walang enzyme. Dahil walang enzyme. Pambihira. Dahil hindi nakapag-digest ng maayos. Grabe. So, yun yung domino effect pag tinignan mo siya. Ganon ang nangyayari doon. So, parang nucleotides din. So what, ano yung pinaka-simplest form, Joel, Shodel? Pupunta ba tayo sa doktor? Magpapa-ERT ba tayo? Ano ba yung ERT? Ano nga yan? Enzyme Replacement Therapy. No need to. Ang kinakailangan natin is proper self-care. Enzyme Replacement Therapy. Mukhang ERT. mahal. Mukhang mahal, pangalan pa lang eh. Mahal talaga yan. So, ayan. Pupunta ba tayo at tatawid ba tayo sa ganong klase ng gawain? Hindi na. Kinakailangan natin ng simpleng self-care. Educated self-care. Ano yung educated self-care? Yung tamang klase ng pangangalaga sa katawan. Hindi yung chinismis ng kapitbahay mo. Hindi yung nabasa mo sa newsfeed ng Facebook mo. Hindi yung napanood mo sa YouTube. At hindi yung napanood mo sa TV. Or nadinig mo sa radyo or nabasa mo sa magazine. Oo. Kung hindi yung natutunan mo na tama at dapat talaga. Ano yun? Yung pagkain ng mga enzyme-rich food. Mga pagkain na mayaman sa enzymes. Katulad ng prutas, gulay. Ngayon, ang mayayaman dyan, yung mga sauerkraut, mga pickles. Wala kang time na magawa ng ganon. Magastos yun. Tapos, hindi ka naman makagawa ng sarili mong alak, katulad ng tuba, rice wine, grape wine, cocoa wine. Diba? So, doon ka ngayon sa mga nakasimple na, simplified na, ready-made na. Supplement ka na. Okay. So, ngayon, dahil maraming klase ng enzyme yan at 3 grupo yan, kailangan sana, mas maganda, matamaan mo yung 3 na yon. Oo. The most of them.
So, anong kukunin mo? Kukunin mo ngayon yung supplement na mas maraming ingredient ng mga freshly prepared na mga ingredients. Katulad ng 11 ito. Katulad ng broccoli. Oo. May sulfurinase. Katulad ng spirulina. May superoxide dismutase. Superoxidative Dismutase. Oo. Yung mga binabanggit ko, mga enzymes yan. At marami pa yan sila. Meron tayong leeks, may celery, may malunggay, may green apple, meron tayong barley grass, may wheatgrass, may stevia. 11 prutas at gulay, organically grown, dahil may GMP yan, bilang katibayan ng organic siya. And then, meron siyang magandang processing, dahil meron siyang ISO, patibay na magandang proseso, dinaanan niya. And mataas ang quality at standard niya, dahil meron siyang tatak ng PICS. PICS. Okay. So, ito ay mga pagpapatunay na itong 11 prutas at gulay na ito na sinasabi ko ay nakakatulong makapagbigay sa'yo ng mga enzyme na kinakailangan mo. Grabe. Alright, hindi ko sinasabing gamot ha, pero gamit na lang kayo ng konting analysis, common sense, basic lang, hindi scientific. Oo. Dahil bumigay ang katawan at nagkaroon ng sakit, ang pinanggalingan ay kulang sa sustansya. Yung sustansya na dapat nakukuha niya, kaya lang hindi niya nakuha kasi kulang siya sa enzyme. Yung enzyme ngayon ay pwedeng kunin sa mga tamang klase ng pagkain pagdating sa tamang proseso, tamang pagbubukid at tamang paghahanda. So tanong, gamot or pagkain? Pagkain. Pagkain. So, kukuha ka lang ng tamang pagkain. Ngayon, para hindi ka na mahirapan kung anong pagkain yun, binanggit ko na. Food. Kung anong food yon, Supplement. Supplement. Oh, Anong okay. food supplement? Yung merong barley, wheatgrass, spirulina, malunggay, okay? Ampalaya, leeks, celery, green apple, at stevia. Antindi. Yan. Solid. Ngayon, kung iisa-isahin po ninyo yan, mahirap yan. Pero maraming enzymes yun. Maraming enzymes yun. Kasi iba't ibang prutas yun, iba't ibang gulay, iba't ibang enzyme category ang may isusuporta nun sa'yo. Oo. Ngayon, para hindi ka na mahirapan maghanap ng mga yan, at titimplahin mo pa, mabibili mo yan sa iisang pakete na lang. Oo. So, available yung mga yan, mga sinabi ko, yan po ay nasa Sinner Greens Herbal Powder Mix. Okay. Yan. Ganda. So, yan siya yung aking sagot doon sa tanong sa'yo last week, ano nga bang enzyme? So, in-extend na natin kung ano yung enzyme, Ganda. saan makukuha, at saka paano siya napapakinabangan ng katawan. Sa susunod, kwento mo sa akin yung pinaliwanag mo na dati, nalimutan ko, yung sa nucleotides dahil ng Sinner. Dietary nucleotides. Oo. Sige ho, next time ho, pag-uusapan natin is dietary nucleotides at kung ano yung benefit nito at paano itong makukuha. Muli po, isang maginhawang araw at maginhawang kalusugan sa lahat. Tandaan, tamang kaalaman ang pinagmumulan ng maginhawang buhay. Salamat! Thank you, Doc.